Hello! Good morning. Nandito po kami ngayon ng aking anak. Kuya, kaway naman kuya. Yan, si kuya at si Princess, ang aking baby. Yan. Ayan. So Tayo, tara na. ngayon, nandito kami sa Manila Zoo. So, tingnan muna natin yung paligid ng Manila Zoo. Yan. So, yan, doon kami nakapark. Nung aming sasakyan. Pinakita mo Siyempre, hindi naman niya. Wala nang problema. Yan. Yan, si Manong guard, naka-duty. Bakit naman mahiya? Pinapasyalan natin ang Manila Zoo. Ayan, kaway-kaway ng ating officer on duty ngayon. Okay, good morning. Yan. Ayun, Papunta, wala si Mama. papunta na kami dito. Ayan yung ibabaw. Ayan, itong kuya ko, panganay ko. Ayan naman yung baby ko. At pumila na nga ako para bumili ng ticket at nang kami ay makapasok na sa loob ng Manila Zoo. Okay guys, ito na nga pala yung loob ng Manila Zoo. So sa una makikita nyo dyan ang aviary. At syempre habang kami naglalakad, tumitingin pa sa paligid. At nakita na nga namin ang kulungan kung saan nakalagay dati si Mali, ang nag-iisang elepante sa Manila Zoo. Pero ngayon dahil wala na si Mali, ang nakalagay na dyan ay isang zebra. So nag-iisa lang yung zebra, wala kami nakitang kasama. Ang isa sa nakatawag sa akin ng pansin dito ay ang malinis na paligid ng Manila Zoo. So masisipag ang ating mga manggagawa dito sa loob ng zoo. At isa sa napansin namin ng mga anak ko, may kung anong klaseng hayop ang mayroon doon sa itaas. So umakyat kami ng mga anak ko from here. Tiningnan namin kung ano nga bang hayop ang inaalagaan dito. At ayun nga, meron pa pala dito isang zebra. So maluwang, masyado siya malaki para sa isang zebra na nandito. At patuloy pa kami naglakad ng mga anak ko. At mula doon, natanaw naman namin ang isang grupo ng mga Philippine deer. Yan. At sa baba nito makikita ang isang man-made swamp kung saan meron pala ditong dalawang capybara. Ang capybara ay isang uri ng hayop na may katawang kamukha ng baboy at nguso naman ng isang daga. Matatagpuan natin sila sa Timog Amerika. At habang naglalakad na nga pala kami ng mga anak ko, nakita namin ang isang uri ng flightless bird, ang double-wattled cassowary. Ang cassowary ay isang flightless bird. Halos kasing laki siya ng isang ostrich pero mas maliit lang siya ng konti. Ang kaibahan lang dito, itong flightless bird na to ay agresibong ibon. Hindi siya maaring lapitan. Oo nga pala, may dagdag ko lang. May 3 uri ng cassowary. At dito naman nakita namin ang isang adult na ostrich. At sa kabilang side ay ang mas maliit sa kanyang ostrich. So hindi lang namin masyado malapitan dahil malayo ang kanilang kinalalagyan. Pero ang ostrich at ang cassowary ay magkatulad sila, no? Isa silang flightless bird at masyado silang malalaki. Kasama nila dyan ang Philippine deer. Isa nga pala sa bago attraction ng Manila Zoo ay ang white tiger. Kasama niya rin dito, syempre sa kabilang cage naman, makikita natin ang orange tiger o yung regular color ng orange tiger, no? So wala lang gaano activity si orange tiger pati yung white tiger dahil pare silang tulog. At dito sa sumunod namin pinuntahan ay makikita natin ang red iguana, no? So napakagandang kulay niya. Itong red iguana, marami itong iba't ibang klaseng kinakain, no? May gulay, pwede rin sila sa maliliit na mga insekto. Pero sa Pilipinas, meron din tayong klase iguana. Kaso hindi nga lang ganitong ka-colorful. So masasabi ko itong isang iguana na to ay magandang klase at nakakatuwa. At isa sa pinuntahan namin, gustong-gusto ng anak kong pasukin ay itong House of Butterfly. Pero dahil masyado mahaba na itong video ito, gagawin ko na lang ito ulit ng separate video, no? Para nakapokus lang tayo sa mga butterfly na makikita natin dito sa loob ng House of Butterfly. So, see you again
next time for my next video. Thank you for watching.